Oo, meron, Brother DK. Si Brad Eli hindi na niya nabigyan ng pansin yung Naku talatang po, 8 eh. delikado ito. Delikado to, delikado. Anong matutuklasan namin dito? Eto, kaya magsikuha kayo sa inyo ngayon ng 7 guyang baka at 7 lalaking tupa. At magsiparoon kayo sa aking lingkod na kayo at ihandog ninyo sa ganang inyo na pinakahandog na susunugin. At idadalangin kayo ng aking lingkod na si Job. Ayan, Brother DK. Kung itong talagang tatlo na ito, si Elipas, Bildad at Sopar, ay mga kaaway ng Diyos, bakit naman na inuutusan pang maghandog? Sabi ng Diyos ay kumuha ng mga hayop, handog na susunugin. Tapos ay sila pumunta kay Job para sila idalangin ni Job, Brother DK. Oo nga ngayon ko lang din napansin 'to. So ibig mong sabihin ka, Willie, hindi dapat maputol sa 7 para i-picture mo sa tao na masama si Elipas right away. Tama kasi kung mahalaga yung talatang 8, mabasa kasi ganito, Brother DK eh. Kung ito ngang si Elipas at yung kanyang dalawang kaibigan ay mga kaaway ng Diyos, bakit naman uutusan pa ng Diyos yung kanyang mga kaaway ay maghandog sa kanya? At bakit naman si Job, idadalangin pa itong tatlong ito na mga kaaway ng Diyos, O Brother DK? oo nga, naku po, ang laking punto nito, ang laking pasabog nito. Magdidilat 'to ng mata ng mga KNP palagay ko. Talagang Brother DK, kung yung mga KNP diyan, mga manggagawa diyan ay gumagana pa ang mga isip at meron pang natitirang katinuan sa kanilang mga pag-iisip, makikita nila na yung palang nakamatayan ni Brad Eli na paliwanag tungkol kay Elipas, mali pala yung Brother DK. Mali. Lalabas na, napakalaking pagkakamali. Yes, kasi nga Brother DK, itong si Elipas, meron siyang sinabi na mali. Hindi tungkol sa ang dating daan, Brother DK. Ang maling sinabi ni Elipas, ito uulitin ko, sinabihan niya si Job ay masamang tao at pinaparusahan ng Diyos. Doon nagkamali si Elipas, Brother DK. Yun yung Pero maling nung sa sinabi. si Elipas, doon sa maling sinabi niya kay Job at ang Diyos ay kanyang idinadamay. Ang Diyos ang itinuturo niyang may kagagawan sa Oo, masasamang nangyari sa buhay ni Job. Yun ang mali ni Elipas. oo. Pero yung sinabi niyang tungkol sa ang dating daan na nilakaran ng masasamang tao na mga nilubog sa baha sa panahon ni Noe, tama si Elipas doon, Brother Totoo DK. yun. Totoo yun. Ayon sa kasaysayan, ayon sa obserbasyon niya. Yes, Brother DK. Okay. Kaya nga 'di ba yung mga nagtatanong, Brother Willie, bakit hindi na nila ginagamit ang dating daan ngayon? Ba't wala na yung mga karatula, yung mga signage na ang dating daan? Samantalang nung araw, Brother DK, 'di ba alam mo ang marching order ni Brad Eli? 'Di ba Oo. dapat lahat local coordinating centers may karatula ang dating daan? Oo. 'Di ba? Kasi sabi ni Brad Eli, yun ang kilala ng mga tao dahil yun ang pamagat ng programa sa radyo at telebisyon. Di ba, Brother DK? Oo, oo. Mga kawali Kristo Jesus, hayo na at ating ibanto ang pagkabayubay niya sa krus nang ang sala nati matubos. Hayun at ating ipagdiwang, aral niyang tanging kaligtasan, sa lahat ng dako ay isigaw, ang gintong aral. Sa taong nangadidiliman nang ang puso't isip Isip mabuksan, upang upang tamuhin nila't makamtan, ang langit na kaharian. di ba, sineselebrate pa yung anniversary niyan, di ba, Brother DK? Oo, every year. Yes, bakit noong pagsapit ng 2021, Brother DK, yung mga sumunod na taon, ay wala nang selebrasyon ng ang dating daan. Oo nga Di ba? Bakit pinalitan na nila? Kasi nga, Brother DK,
hindi na nila kayang ipagtanggol ang dating daan na yan. Pero eto mapunta ako dyan sa mali-mali na yan Eto ka, Willie, meron kang binanggit doon sa tungkol kay Elipas. Oo. Tungkol kay Elipas, total, ito yung mapag-uusapan namin sa Friday, i-rebroadcast ko yung iyong naging discussion tungkol dyan. Ang paniniwala kasi naming mga manggagawa at karamihan ng lahat ng kapatid, masama sa Elipas. Magiging muna kami ng kumpirmasyon. Kasi ako, ang paniniwala ko masama sa Elipas Yung mga nandito sa loob ng Zoom, pwede ba kayo magpatotoo na ang tingin natin kay Elipas po ay masama? Sige nga, magkomento nga kayo. Magbigay nga kayo ng comments nyo. Masama ba sa Elipas? Yan po ang aming kasing naging paniniwala At lahat ng mga manggagawa, iyan ang paniniwala masama sa Elipas. Ngayon, kung masama sa Elipas, ayun, sabi rito ni Lucio Berriras, opo, yun ang pagkakaturo sa pagkakaalam ko. So, paniniwala niya talaga masama sa Elipas. Kaya raw masama sa Elipas, yun ang turo, sabi ni Flor de Luna, si Elipas kalaban ng Diyos. Dahil ang sinabi raw ni Elipas, iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilakaran ng masama? Kaya lahat daw ng nagsasabi na ang dating daan ay masama, masamang tao gaya ni Elipas. Yan ang natutunan namin. Ano ba katotohanan tungkol dyan? Ayan, Brother DK, salamat Itong si Elipas, ito ang gusto ko kaagad na maintindihan ng mga kasama natin. Si Elipas, kaibigan ni Job, Brother DK. Okay. Ngayon, si Job, pinapakilala sa Job 1:1, lalaking matuwid, sakdal, natatakot sa Diyos, humihiwalay sa kasamaan. Tama? Oo. Kung si Job ay taong sakdal, matuwid, humihiwalay sa kasamaan at nakipagkaibigan kay Elipas, si Elipas pala kaaway ng Diyos. Ano ibig sabihin, Brother DK? Kontra sa lungat. Kasi si Job, matuwid, sakdal, may takot sa Diyos, humihiwalay sa kasamaan, tapos makikipagbarkada, makikipagkaibigan sa taong kaaway ng Diyos. Naloko na. Oo nga Ang ganda nga ng punto dun di ba? Kaya, Brother DK. Oo, kasi kung kaibigan ni Job si Elipas, bakit naman makikipagkaibigan si Job dito kung kaaway ng Diyos ito? Amen. Yan, ang punto dyan. Isang punto dyan, Brother DK. Okay, diba? sige. Maganda yan. Tuloy mo, boss. Yan, tapos ito. Yang kasing Job 22:15. Matagal na yang ipinukol kay Brother Eli noong mga ibang mga pastor. Yung mga kasama niya nung araw sa program ni Don Manolo Fabis, tapos yung mga pastor sa Haligit Suhay. Ginamit nila ang Job 22:15. Iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilakaran ng masasamang tao? Di sumagot naman si Brad Eli. Ang sabi niya, yung nagsalita dyan na si Elipas, kaaway ng Diyos, kaya hindi dapat paniwalaan, Brother DK. Yun nung sabihin ni Brad Eli, yung kanyang sagot, hindi na nakasagot yung mga gumagamit ng talata na yan. Kumbaga, nablangka na sila ni Brad Eli. Nabokya na sila. Nabutata sila ni Brad Eli. Wala na silang naisagot na counter dyan sa ginawa ni Brad Eli. Di si Brad Eli ngayon, tumibay siya sa kanyang naging sagot. At meron pa nga pagmamayabang si Brad Eli dyan, Brother Dicky, sa aralan ng mga manggagawa. Kung natatanda. Sabi ni Brad Eli, nung una daw niyang madinig yung Job 22:15, siyang araw nagulat. Hindi niya inaasahang may ganun talata. Pero nakasagot ako nang hindi ko pinag-iisipan. Brother DK. Sabi ni Brad Eli, ganun talaga. Pagka kailangan ko yung sagot, kahit hindi ko iniisip, kusang lumalabas. Di yung palang sagot ni Brad Eli na si Elipas ay kaaway ng Diyos, sagot na hindi niya pinag-isipan, Brother DK. Oo, lalabas. Hindi nga pinag-isipan. Kasi, teka ba, kaya ba naging masama si Elipas dahil sinabi niyang ang dating daan ay nilakaran ng masamang tao? Yun ang binigay ni Brad Eli na paliwanag. At dahil yan na ang naging paniniwala naming lahat. Kasi, yes, at ito pa. Oo, Brother DK, ang sinasabi ni Elipas, si Job, ay masamang tao at lumalakad sa ang dating daan. Yun ang binibigay na paliwanag ni Brad Eli. Oo, tama. Ang katotohanan si Job, matuwid, sakdal.
lumalakad sa ang dating daan si Job dahil siya nga'y matuwid, sakdal. Yun ang Oo. ano ni Eli. Oo. Yung kay Elipas ay paninira. Paninira. Yung kay Elipas, Brother Oo. DK. Oo. O ngayon, nung ako na, Brother DK, umalis sa samahan at binalikan ko yung Job 22:15-16 na yan, Oo. salamat sa Panginoon at ibinigay niya sa akin yung talagang dapat na pagkaunawa dyan, Brother DK. Kasi, nung basahin ko yung Job 22:15, ang sikreto pala'y nasa talatang 16, Brother DK. Bakit? Ano ba nandun? Oo, eto. Pag binasa natin yung magkasunod na talata, iyubang pagpapatuluyan ang dating daan na nilakaran ng mga masamang tao. Ngayon, sa talatang 16, na siyang mga naalis bago dumating ang kanilang kapanahunan na ang patibayan ay nahuhong parang agos. Ito palang mga sinasabing mga lumalakad sa ang dating daan, masasamang tao, Brother DK. Sila pala yung mga naalis sa pamamagitan ng ng agos ng baha, Brother DK. At sa Biblia, meron talagang naiulat na baha na ang ginawa ng bahang ito, yung masasamang tao nilipol, inalis sa mundo, Brother DK. At yun nga yung baha sa panahon ni Noe. Ang dating daan na nilakaran ng masasamang tao, Brother DK, sila yung mga nilipol ng Diyos sa pamamagitan ng malaking baha sa panahon ni Noe. Ang dating daan, nilubog na ng Diyos sa baha. Pero ang ginawa ni Brad Eli, yung dating daan, pinalutang, Brother DK, at yun ang itinaguyod. Naloko na. Yung sinabi ni Elipas na ang dating daan, nilakaran ng masasamang tao, yan ay historical facts. Yan ay katotohanan na kasaysayang naganap sa ibabaw ng lupa. Kaya hindi totoo yung sinasabi ni Brad Eli na ang sinabi ni Nabintang. Oo, na yan ni bintang, paratang, yan. Hindi totoo yung sinabi na ni Brad Eli kasi si Elipas nagsasabi ng historical facts na talaga namang yung mga nilunod sa baha sa panahon ni Noe, masasamang tao sila. Sila yung lumalakad sa ang dating daan, Brother DK. Okay. So, ibig sabihin, base sa obserbasyon nitong si Elipas, nakita niya na itong mga taong masasama ayon sa record noong araw, ito lumakad doon sa dating daan. Kaya ikaw, Bob, sa nangyayari sa'yo na ang tingin niya gumagawa siya ng masama, tutuloy ka pa ba dyan sa dating daan na ayon sa history, nilakaran niya ng masasamang tao. So, nagsasalita siya rito ng reality. Kasaysayan. Yes, Brother DK, kasaysayan. Ngayon, ang pagkakamali ni Elipas, si Job, sinasabihan niyang masamang tao na lumalakad sa ang dating daan. Yun ang mali ni Elipas. Yun yung mali, yung bintang. Yes, kasi ganito, mga kasame, di ba si Job nagkasakit? Nagkasakit siya. Tapos namatay pa yung mga anak niya. Tapos nawala pa yung kanyang mga ari-arian. Puro kamalasan ang nangyari sa buhay ni Job, Brother DK. Oo. Ngayon, itong mga kaibigan niya, itong si Elipas, Bildad, nung mabalitaan nilang si Job ganyan ang nangyari, pinuntahan nila. Kaya lang, sa halip na puntahan para i-comfort, para palakasin ang loob, Brother DK. Oo. Sabi, ang ginawa pa nung tatlo, kung ano-ano sinabi kay Job. Oo. Kaya ka nagkakaganyan kasi masamang tao ka. At ikaw ay pinaparusahan ng Diyos. Ayan, Brother DK. So, yun ang nagbigay ng kaya nagalit ang Diyos kay Elipas. Kasi ganito ang totoong pangyayari, si Job, kaya nangyari yung masasamang pangyayari sa buhay niya, kagagawan ni Satanas. Pinahintulutan lamang ng Diyos, Brother DK. Si Satanas ang pumatay sa mga anak ni Job. Si Satanas ang pumatay sa kanyang mga alagang hayop. Si Satanas din ang nagbigay ng sakit, ng bukol sa buong katawan ni Job. Pag binasa natin, Brother DK, walang kinalaman ng Diyos sa mga nangyari sa buhay ni Job. Pero
Itong tatlong kaibigan niya, sinasabi, Hob, ikaw ay masamang tao ka, makasalanan ka, may mga inapi ka. Kaya ka nagkakaganyan, pinaparusahan ka ng Diyos sapagat ang Diyos ay nagpaparusa sa makasalanan. Brother DK. Oo. So, Kaya unknowingly, hindi nila alam yung nangyayari na yon, kaya they presume na itong si Job ay gumagawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos, kaya siya nagkaganon. Yes, meron silang mga paratang kay Job. Job, kasi meron kang pinabayaan. Humihingi ng tulong, yung ulila, hindi mo pinakain. Yung babaeng bao, humihingi ng tulong, hindi mo dininig. Yun ang mga aligasyon nitong kanyang mga kaibigan. Ang sinasabi, magsisi ka na, Job, sa mga kasalanan mo. Pinaparusahan ka ng Diyos, Job. Samantalang wala namang kinalaman ng Diyos doon sa Oo. mga nangyari buhay ni Job. Si Satanas lahat ang may gawa noon. Oo. Pinahintulutan lang ng Diyos, Brother DK. Oo. Ngayon, sa Oo. Job 42:7, ito yung pinagbatayang talata ni Brother DK. Oo. Kaya niya sinabing kaaway ng Diyos itong si Elipas. 42:7 ng Job. Sabi sa talata, at nangyari na pagkatapos na masalita ng Panginoon ng mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Elipas na Temanita, ang aking poot ay nag-aalab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan, sapagat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job. Ito yung ginamit na talata ni Brad Eli para imarka niya sa mga tao na si Elipas, kaaway ng Diyos, kaya hindi dapat paniwalaan, hindi dapat tanggapin ang kanyang mga sinabi tungkol sa ang dating daan, Brother DK. Oo, yan nga. Diba? Ayan, Oo. maliwanag, nagpuot ang Diyos kay Elipas. Oo, kaya masamang tao si Elipas. Kaya kung sinabi niyo ang dating daan ay masama, gago kasi yan. Yes, ngayon, pagka hindi tayo, Brother DK, hihinto na tayo sa 42:7, mapapaniwala talaga tayo ni Brad Eli doon sa kanyang ibinigay na paliwanag. Kasi, humindo na si Brad Eli sa talatang 7. Yan, maliwanag ika. Napuot ang Diyos kay Elipas at sa kanyang dalawang kaibigan. Dahil napuot ang Diyos, kaaway ng Diyos itong mga ito. Pag binasa mo naman, Brother DK, yung talatang 8, yung kasunod na talata. May misteryo ba yan? May misteryo ba? May misteryo ba sa 8? Oo, meron, Brother DK. Si Brad Eli hindi na niya nabigyan ng pansin yung talatang 8. Delikado ito, delikado. Anong matutuklasan namin dito? Eto, kaya magsikuha kayo sa inyo ngayon ng 7 guyang baka at 7 lalaking tupa. At magsiparoon kayo sa aking lingkod na kayo at ihandog ninyo sa ganang inyo na pinakahandog na susunugin, at idadalangin kayo ng aking lingkod na si Job. Ayan, Brother DK, kung itong talagang tatlo na ito, si Elipas, Bildad at Sopar, ay mga kaaway ng Diyos, bakit naman inuutusan pang maghandog? Sabi ng Diyos ay kumuha ng mga hayop, handog na susunugin. Tapos sila pumunta kay Job para sila idalangin ni Job, Brother DK. Oo nga, ngayon ko lang din napansin to. So, ibig mong sabihin, Willie, hindi dapat maputol sa 7 para i-picture mo sa tao na masama si Elipas right away. Tama. Kasi kung mahalaga yung talatang 8, mabasa kasi ganito, Brother DK. Kung ito ngang si Elipas at yung kanyang dalawang kaibigan ay mga kaaway ng Diyos, bakit naman uutusan pa ng Diyos yung kanyang mga kaaway ay maghandog sa kanya? At bakit naman si Job idadalangin pa itong tatlong ito na mga kaaway ng Diyos, Brother DK? Oo nga, naku po, ang laking punto nito, ang laking pasabog nito. Magdidilat to ng mata ng mga KNP, palagay ko. Talagang Brother DK, kung yung mga KNP dyan, mga manggagawa dyan, ay gumagana pa ang mga isip at meron pang natitirang katinuan sa kanilang mga pag-iisip, makikita nila na yung palang nakamatayan ni Brad Eli na paliwanag tungkol kay Elipas, mali pala yung Brother DK. Mali. Lalabas na, napakalaking pagkakamali. Yes, kasi nga, Brother DK,
itong si Elipas, meron siyang sinabi na mali. Hindi tungkol sa ang dating daan, Brother DK. Ang maling sinabi ni Elipas, ito uulitin ko, sinabihan niya si Job ay masamang tao at pinaparusahan ng Diyos. Doon nagkamali si Elipas, Brother DK. Yun yung Pero maling nung sa sinabi. doon sa maling sinabi niya kay Job at ang Diyos ay kanyang idinadamay. Ang Diyos ang itinuturo niyang may kagagawan sa Oo. masasamang nangyari sa buhay ni Job. Yun ang mali ni Elipas. Oo. Pero yung sinabi niyang tungkol sa ang dating daan na nilakaran ng masasamang tao na mga nilubog sa baha sa panahon ni Noe, tama si Elipas doon, Brother Totoo DK. yun. Totoo yun. Ayon sa kasaysayan, ayon sa obserbasyon niya. Yes, Brother DK. Kaya Okay. kaya nga 'di ba yung mga nagtatanong, Brother Willie, bakit hindi na nila ginagamit ang dating daan ngayon? Ba't wala na yung mga karatula, yung mga signage na ang dating daan? Samantalang nung araw, Brother DK, 'di ba alam mo ang marching order ni Brad Eli? 'Di ba Oo. dapat lahat local coordinating centers may karatula ang dating daan? Oo. Di ba? Kasi sabi ni Brad Eli, yun ang kilala ng mga tao dahil yun ang pamagat ng programa sa radyo at telebisyon. Di ba, Brother DK? Oo. Oo. Mga kawali Kristo Jesus, hayo na at ating ibanto ang pagkabayubay niya sa krus, nang ang sala natin matubos. Hayo na't ating ipagdiwang, aral niyang tanging kaligtasan, sa lahat ng dako ay isigaw, ang gintong aral. Sa taong nangadidiliman, nang ang puso't isip mabuksan, upang tamuhin nila't makamtan, ang langit na kaharian. Ayun. Di ba? Team song, Brother DK, di ba? Oo. Di ba? Sineselebrate pa yung anniversary niya, di ba, Brother DK? Oo, every year. Yes, bakit noong pagsapit ng 2021, Brother DK, yung mga sumunod na taon, ay wala ng selebrasyon ng ang dating daan? Oo nga, ano? Di ba? Bakit pinalitan na nila? Kasi nga, Brother DK, hindi na nila kayang ipagtanggol ang dating daan na yan. Oo. Paano maipagtatanggol nga naman ito, Kawili? Tingnan mo nga naman yung napakagandang punto, nagdudumilat. Ayan nakasulat 42:8. Idadalangin kayo ng aking lingkod na si Job. Kung masamang tao talaga tong si Elipas, bakit naman idadalangin pa ni Job? Tama, Brother DK. At bakit naman uutusan pa ng Diyos na maghandog sa kanya? Sabi sa Kawikaan 15:8, Brother DK, ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Di ba? Hindi tinatanggap ng Panginoon ang hain ng masama. Oo. Tapos, uutusan niya itong si Elipas maghandog sa kanya. Naloko na. Ay, anak ng pitong kagaw. Ang bihirang anyari to. Ang laking revelation nito, boss. Diba? Nadenggoy tayo rito, Kawili. Sino sinisi rito? Sino sinisi? Nung 2010, 2011, yan ay nai-upload ko na sa YouTube. Napakinggan na ni Brad Eli itong aking argumento na ito, Brother DK. Kaya lang, sa halip na ako'y sagutin ni Brad Eli, lalo noong 2016, meron lang live streaming, pwede na kaming magsagutan kahit siya nasa Brazil, di ba? Ang naging sagot ni Brad Eli na lang, ipatanggal yung mga videos ko, ipareklamo yung aking YouTube channel, tapos ako ay sampahan ng mga demanda sa korte. Oo, siyempre, para wag masira ang image. Ganun lang nangyari na lang, Brother DK. Sino na naman ang may kasalanan ng lahat? Si Perez na naman. Nicolas Perez. Kaya nga sabi ko, kung si Nicolas Perez lang buhay pa at madidinig yung mga paninisi ni Brad Eli, siguro kakanta
na ng si Nicolas Perez, Brother DK eh. Ano kakantahin? Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang No, 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 no. Ang bihira. Kawawa naman yung matanda. Laging nasisi. Pambihirang garapon, oo. Ang Oo hirap nga. lang Kawili, hindi makatanggap ng pagkakamali galing sa obserbasyon ng iba. Yes, kasi nga, meron kasing ganun, Brother DK di ba? Napasin mo ba nung araw pag may mga lumalapit sa consultation, may mga nagtatanong at pag naramdaman ni Brad Eli yung nagtatanong, medyo may naiintindihan sa Biblia. Hindi ba yung lumalabas sa bibig nila, mas marunong ka pa sa honor? Oo nga. Diba? Marunong ka pa sa honor? Oo. Di ba? Hindi nakahandang tumanggap yung Brother DK. Oo. Yan ang hirap. Diyan tayo na denggoy. Kung masyado tayong nagtiwala, masyado tayong bumilib, hindi na tayo nagbasa. Ang kasunod lang pala, 8, may sagot na. Yes, 'di ba yung 42:7 pinutol lang ni Bradley sa 7. Ituloy mo na sa 8 makikita mo na mali yung ibinigay na paliwanag ni Brad Eli tungkol kay Elipas Kaya alam mo ba, Brother DK, nung araw, di tagabasa ako ni Brad Eli. Pag binabasa namin yung aklat ni Job, sabi sa akin ni Brad Eli, Brad Willie, ingat lang ha. At dapat iwasan natin yung mga salita na ginamit ni Elipas, ni Bildad at ni Sopar. Kasi ang turungan niya mga kaaway ng Diyos yan para maingatan yung ang dating daan, di ba? Yes. Pero hindi ganoon, Brother DK, kasi kahit nga si Apostol Pablo, ginamit niyang referensya itong si si Elipas. Sa kanyang pagtuturo, Brother DK. Oh my goodness. Paanong masamang tao si Elipas, kaaway ng Diyos? Mismong si Apostol Pablo ginamit niya yung sulat ni Elipas. Yun ang kanyang referensya, Brother DK. Babasahin ko, pwede ba, Brother DK? Ako, pwede. Ito po, mga kasama, sa unang Korinto 3:19, sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. Ayan, diyan gumamit ng nasusulat itong si Apostol Pablo Meron siyang kasulatan na ginamit niyang referensya. Pag hinanap natin yan, nasa aklat ng Job yan, 5 at 13, salita ni Elipas ito, Brother DK. Kanyang hinuhuli ang panta sa kanilang sariling katha. At ang payo ng suwail ay napapariwara. Ayan, Brother DK. So, salita to ni Elipas. Salita ni Elipas, ginamit na referensya ng Apostol Pablo. Pambihirang talong, oo. Kung masamang tao si Elipas, ba't naman gagamitin pang referensya ni Pablo? Yes, Brother DK. Kung kaaway siya ng Diyos, bakit naman ang Apostol Pablo gagamit ng salita ng kaaway ng Diyos? Naloko na.